kailangan maging organized and precise tayo sa pag-prepare ng ating curriculum vitae or resume. Ikaw ba ay isang aplikante o nagpaplanong mag-apply ng trabaho? Baka makatulong sa'yo ang ilang tips na ito para mas tumaas ang tsansang ikaw ay matanggap sa ninanais mong pasukan. Ayon kay Micah Romero, isang Human Resources Admin Executive, isang bentahe para maging epektibo ang pag-a-apply sa trabaho ay ang pagiging presentable ng iyong resume. Kailangan ma-improve din natin yun, mapaganda natin yung profile natin and malagay natin yung mga information na magpapa-boost ng ating mga profile. Sa paghahanda ng resume, hindi na aniya kailangan ang napakaraming impormasyon dahil mas maiging precise ito para mas maging appealing sa mga employer. Ilan sa pinakamahalagang impormasyon na dapat makita ay ang pangalan, contact number, address at ang email address. Gayun din ang at least 3 most recent work experiences o kumpanyang pinasukan. Kung may mga seminar o training sa sinalihan at mga certificate na natanggap, ay maaari rin aniyang makatulong upang ma-boost ang credential sa isang resume. So the rest, like yung mga birthday, yung height and weight, dati meron pa kasi mga ganun eh. So hindi na siya necessary. Educational background, you also have the option to put it like at least yung sa college level. Kahit yung sa mga high school hindi na masyado, unless yun may mga vocational courses, pwede rin yun. Ayon sa pinakabagong datos ng isang global data at business intelligence platform na Statista, kabilang sa mga highest paying job ngayong taon ang development operations engineer, software developer, data analyst, full stack web developer at network security engineer. Para naman kay Ateneo de Manila economist, Sir Percival Peña Reyes, highly tech-driven na ngayon dahil sa lumalawig at patuloy na pag-usbong ng mga artificial intelligence, kaya kinakailangang makasabay sa advancement na ito. Kasi yun nga, diba? Meron tayong tinatawag na yung fourth industrial revolution na tinatawag. Kaya yun, naririnig natin madalas AI, diba? Advanced digital technologies, no? Yung mga nakikita natin, diba? Yung smart system, cyber physical system, Internet of Things. Kaya medyo high-tech, sophisticated talaga yung mga needs ngayon ng Industry 4.0. Suhestyon ni Reyes, mas maiging mapalawig ang mga programa ng TESDA dahil in-demand din ang ilang technical skills gaya ng electricals, welding, maging ang automotive na highly employable maging sa ibang bansa. Aniya, hindi dapat maliitin ang mga technical vocational jobs. Kasi yun yung mga in-demand talaga ngayon, skilled na work na highly technologically driven na rin. We have to disabuse ourselves of that notion na yung technological and vocational education and training inferior yan. Hindi, no? Yan ang ngayon. Yan yung kailangan ngayon. Mataas man ang standard o hinihinging kwalifikasyon ng mga employer sa mga aplikante ngayon, ayon sa eksperto, maraming mga paraan gaya ng pagkuha ng online courses o trainings na mayroong mga certificate para mas maging competitive sa labor market. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 49.54 million o katumbas ng 96.8% ang employment rate sa bansa para sa buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 48.16 million na may trabaho noong October 2024. At bahagya namang mas mababa kumpara sa 49.64 million na mga Pilipinong may trabaho noong November 2023. Samantala, bumaba naman sa 1.66 million na mga Pilipino ang walang trabaho noong November 2024 na mas kakaunti kung ihahambing sa 1.83 million na unemployment sa kaparehong panahon noong 2023. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.